Ngayong araw ay sisilipin natin ang pinakaunang naitalang kaso ng kanibalismo sa Taiwan. Isang kasong tumatak sa kasaysayan ng bansa at nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa buong lipunan. Noong kumalat ang balitang ito ay halos hindi makapaniwala ang mga tao. Ang ilan ay nagsabi na imposible itong gawin ng isang normal na tao, habang ang iba na may kinilabutan sa ideya na may ganoong klase ng karahasan na nangyari mismo sa kanilang bayan. Gaano nga ba kalalim ang kayang gawin ng isang tao kapag dinala siya ng matinding emosyon, kagutuman o pagkasira ng isip? At bago natin ito talakayin at himay-himayin ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay mangyari lamang na i-click mo ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest na kaso na tinatalakay dito. Krimen X-Files. Balikan natin ang malamig na taglamig noong taong 2003 sa Taichung City, Taiwan. Disyembre 10 noon taong 2003 ay isang binatang nagngangalang Shi Kunji ang nagmamadaling pumunta sa Longjing District Police Station upang i-report na nawawala ang kanyang kapatid na babae. Ipinahayag niya sa mga pulis na ang kanyang kapatid na si Shi Jinchi na 27 taong gulang ay nagtratrabaho bilang insurance agent sa Cathay Life Insurance. 3 araw bago ito nawala noong gabi ng Disyembre 7 ay nakausap pa ni Kunji ang kanyang kapatid sa telepono at sinabi daw ni Jinchi na makikipagkita siya sa isang kliyente malapit sa Tunghai University. Higit 8:00 na ng gabi noon kaya't nakaramdam ng kaba si Kunji. Inalok naman niya ang kapatid na sasamahan na lang niya ito, ngunit tumanggi si Jinchi. Pinakalma niya ang kapatid at ipinaliwanag na matagal na niyang kliyente ang taong kikitain niya. Ito ay isang lalaking nagngangalang Chen Jinho na may-ari ng isang talyer ng motorsiklo na katabi ng isang martial arts school. Ayon daw kay Chen ay may mga bago siyang irerekomendang kliyente para kay Jinchi. Excited na ikinwento ito ni Jinchi sa telepono sa kanyang kapatid na kung makukuha niya ang kontratang ito ay maaabot na niya ang kanyang buwanang kota. Nangako pa siya na ililibre niya ito ng masarap na hapunan bilang selebrasyon. Kahit patuloy ang pag-aalala ng kuya niyang si Kunji ay hindi pumayag si Jinchi na samahan siya at sinabi pa nitong umuwi na lang ito at magpahinga. Sa huli ay napilitan itong sumunod sa nakababatang kapatid, ngunit bago niya ibaba ang telepono ay pinasumpa niya ang kanyang kapatid na umuwi ito ng maaga. Kinagabihan ay inakala ng kanilang mga magulang na nakitulog si Jinchi sa bahay ng kanyang kuya, kaya naman ay hindi na ito tinawagan. Si Kunji naman ay naisip niyang baka agad umuwi si Jinchi sa bahay ng kanilang mga magulang matapos ang lakad, kaya hindi na rin siya nag-follow up dito. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapaghanda sa masamang balitang dumating kinaumagahan noong Disyembre 9. Tumawag ang manager mula sa Cathay Life Insurance at sinabi kay Kunji na 2 araw nang hindi pumapasok si Jinchi nang walang abiso. Sa oras na iyon ay tila tumigil ang tibok ng puso ni Kunji. Sa kanyang salaysay sa mga pulis ay ipinaliwanag ni Kunji na ang kanyang kapatid ay matagal nang may nobyo, ngunit mas pinili nitong manatili sa bahay kasama ang kanilang mga magulang. Kilala si Jinchi bilang isang matangkad at maayos manamit na dalaga. Hindi man siya ang tipikal na maganda sa paningin ng lahat, ngunit kapansin-pansin naman ang kanyang presensya kahit saan ito magpunta. Isang karisma na madaling mapansin. Bukod sa itsura ay mas kilala si Jinchi sa kanyang kabaitan, pagiging tapat at masayahing ugali. Tahimik lang ang kanyang pamumuhay. Konti lang ang malalapit na kaibigan at hindi siya nakikisangkot sa magulong relasyon. Alam ni Kunji na marami ang may paghanga sa kanyang kapatid, kaya't madalas niyang gampanan ang papel na pagiging protector na kuya at palagi itong nakabantay para sa kanyang kaligtasan. Pagkarinig ng balitang hindi pumapasok si Jinchi ay agad na nagtungo si Kunji sa talyer ng motorsiklo. Yun ang huling lugar na pinuntahan ng kanyang kapatid.
Ang shop ay nasa isang 3 palapag na gusali sa Xingxing Road, Longjing District ng Taiwan. Ang unang palapag ay ginagamit bilang repair shop habang ang ikalawa at ikatlong palapag naman ay ginawang imbakan at tirahan. Ang lokasyon ng talyer ay nasa isang mainit na pwesto. Isang bloke lang ang layo mula sa Tunghai University na nasa gitna ng lugar na laging dinadagsa ng mga estudyante at mga dumaraan. Pero sa kabila ng abalang paligid na ito ay lalong bumigat ang kaba sa dibdib ni Kunji habang papasok siya sa loob ng shop. Sumalubong agad sa kanya ang amoy ng langis ng makina at ang ingay ng mga kasangkapang bakal. Doon niya nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, maiksi ang gupit at abalang-abala sa pagkukumpuni ng motorsiklo. Siya ay si Chen Jinhu, ang may-ari ng talyer. Nang tanungin naman ni Kunji tungkol sa kanyang kapatid, ay kalmado ang naging tugon ni Chen. Nakipagkita raw sa kanya si Jinchi noong gabi ng Disyembre 7, ngunit bigla raw siyang nagkaroon ng importanteng lakad at umalis ito. Nabanggit din nito na ilang saglit lang sila nag-usap bago siya umalis at nagkasundo raw sila na magkikita na lang ulit sa ibang araw. Ngunit hindi kumbinsido si Kunji sa sagot na yon dahil ramdam niya sa loob-loob niya na may mali. Pinilit niyang makapasok sa itaas at ibaba ng gusali para maghanap, ngunit biglang nagbago ang tono ni Chen. Naglabas ito ng masasakit na salita at itinulak si Kunji palabas at mabilis na ibinaba ang mabigat na bakal na tarangkahan ng shop. Sa investigasyon naman ng mga pulis ay ipinahayag ni Kunji ang kanyang malalim na hinala. Kilala niya ang kapatid ng lubusan at hindi ito kailanman nagpalipas ng gabi sa labas nang hindi nagpapaalam at lalong hindi ito basta-bastang mawawala ng walang paalam. Para sa kanya ay malinaw na may ginawang masama si Chen sa kanyang kapatid. Kinabukasan naman ay bumalik ang buong pamilya ni Jinchi sa talyer. Sa pagkakataong ito ay ibang-iba ang asal ni Chen. Mula sa pagiging agresibo ay bigla itong naging magalang at tila masyadong mabait. Pinayagan niya ang pamilya na magsiyasat sa 3 palapag ng gusali. Kapit sa manipis na pag-asang makikita si Jinchi, hinalughog ng pamilya ang bawat sulok mula sa heg hanggang kisame, ngunit sa kabila ng kanilang masusing paghahanap ni anino ng dalaga ay wala silang natagpuan. Wala man lang bakas ng buhok o kahit anong palatandaan. Lubos na sugatan ang kanilang damdamin at umalis ang pamilya at agad na nireport muli ang kaso sa pulisya. Ngunit alam nilang ang simpleng hinala ay hindi sapat. Kailangan ng matibay na ebidensya para magbukas ang kaso. Dito na pumasok si Tang Guqiang, ang hepe ng Criminal Investigation Division. Nang marinig niya ang pangalan ni Chen Jihu ay agad itong kumirot sa kanyang alaala. Hindi bago sa kanila ang pangalang yun dahil matagal nang nakasama si Chen sa kanilang special watch list. Naalala ni Chief Tang ang isang insidente noong Marso 1, 1991 dahil isang estudyante mula sa Tunghai University na nagngangalang Su Ruifen ang biglang naglaho matapos pumunta mismo sa talyer ni Chen. Noon ay part-time insurance agent din si Su at nakipagkita siya kay Chen para mag-alok ng insurance policy. Sa huli ay si Chen ang tinukoy na pangunahing suspect sa pagkawala din nito. Noong 1991, sa gitna ng investigasyon sa pagkawala ni Su Ruifen, ay mariing iginiit ni Chen Jinho na wala siyang kinalaman sa insidente. Ang alibay niya ay bumisita raw siya sa kanyang buntis na asawa noong gabing yun at nang makabalik raw siya sa talyer ay wala na si Su. Ngunit sa masusing investigasyon ng mga pulis ay lumitaw ang isang kahinahinalang agwat, halos 90 minutes na hindi niya maipaliwanag kung nasaan siya. Sa kabila nito ay dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya ay napilitang ihinto ng pulisya ang kaso dahil walang malinaw na koneksyon ang napatunayan laban kay Chen. 12 taon na ang lumipas at ngayon ay 2 babaeng insurance agent na naman ang biglang nawala sa parehong lugar. Isang coincidence na sobrang kahinahinala para ipagsawalang bahala. Para kay Chief Tang Guqiang na noon ay baguhan pa lamang na opisyal ay nanatili itong parang multo ng nakaraan. Hindi niya malimutan ang imahe ng motorsiklo ni Su na nakaparada sa harapan ng shop habang ang may-ari nito ay mistulang naglaho sa hangin.
Alam nilang si Chen ang pangunahing suspect pero wala silang sapat na ebidensya para ipitin ito. Sa loob ng 12 taon ay 3 beses dinala si Chen para sa polygraph test. Paulit-ulit niyang itinanggi na nakita niya si Sue noong araw ng pagkawala nito, ngunit sa 3 pagsubok ay bagsak siya sa lahat. Gayunpaman, batid ng mga pulis na hindi tinatanggap ng korte ang polygraph bilang opisyal na ebidensya. Ngayon, makalipas ang higit 1 dekada, si Tang ay napromote na bilang Chief of Criminal Investigation habang si Chen naman ay pumasok na sa kanyang gitnang edad. Alam ni Tang na baka ito na ang huling pagkakataon upang mahuli si Cheng at mapanugot ito. Ang bagong kaso ay mabilis na umagaw ng pansin ng lokal na otoridad. Hindi pa man tiyak kung magkakaugnay ang mga insidenteng ito ay kapansin-pansin na sa mga nakaraang taon na ilang babae rin ang misteryosong nawala sa parehong lugar at wala ni isa ang nalutas. Sa pagkakataong ito ay muling lumutang ang pangalan ni Chen Jinhu at nagpasya ang pulisya na himayin ng husto ang kanyang nakaraan. Si Chen ay ipinanganak at lumaki sa lugar na yun. Siya ay kabilang sa isang pamilyang salat sa yaman. 9 silang magkakapatid, 4 na lalaki at 5 babae. Mga simpleng manggagawa ang kanilang mga magulang at kumakayod araw-araw bilang mga laborer upang tustusan ang malaking pamilya. Dahil sa kahirapan at hirap sa pag-aaral ay hindi na natapos ni Chen ang ika-9 na baitang. Kahit umabot ito sa middle school ay halos hindi pa rin siya marunong bumasa at sumulat. Hindi rin daw niya mabasang buo ang nakasulat sa kanyang sariling ID card. Pagkatapos suminto sa pag-aaral ay pumasok siya bilang apprentice sa isang talyer. Pagsapit sa kanyang mid-20s ay nakapag-ipon siya ng kaunti at nakapagbukas ng sarili niyang maliit na repair shop. Bagamat mababa ang pinag-aralan ay likas ang kanyang galing sa pagkukumpuni ng makina. Unti-unti siyang nakilala ng mga residente at nakuha niya ang kanilang tiwala dahil naman sa husay niya sa trabaho. Sa paningin ng karamihan, si Chen ay isang taong nagsusumikap mula sa kahirapan para maiahon ang sarili. Ngunit sa likod ng imaheng iyon ay nagsimulang mabuo ang mas madilim na nakaraan. Agad siyang ipinasok ng pulisya sa masinsinang pagtatanong. Mariin pa rin niyang itinatanggi ang anumang kinalaman niya sa pagkawala ni Shi Jinqi, ngunit ang hindi niya alam ay mas advanced na ngayon ang teknolohiya ng investigasyon kumpara nung una siyang inimbestigahan. Sa mismong hapon ng ulat ng pagkawala ay kumilos agad ang mga investigador. Kinalap nila ang lahat ng surveillance footage sa paligid ng talyer at dito nagsimulang mabuo ang piraso ng puzzle. Sa isang 24-hour convenience store na malapit sa shop ay malinaw na nakuhanan ng CCTV si Jinqi na pumasok sa loob ng talyer bandang 8:00 ng gabi, ngunit kapansin-pansin na wala ni isang footage na nagpapakita na lumabas siya mula roon. Doon lalong tumindi ang hinala ng mga pulis. Sa kabila nito ay nanatiling kalmado si Chen sa mga interogasyon. Maingat siyang umiiwas sa mga tanong at paulit-ulit na nagtatanggi kahit ipinapakita na sa kanya ang ebidensya na nagpapakitang nagsisinungaling siya. Napansin din ng mga investigador ang kakaibang asal ni Chen. Karaniwan, kahit ang mga taong mataas ang pinag-aralan at matatalino ay nagkakamali kapag sunod-sunod ang tinatanong ng pulisya. Ngunit sa kaso ni Chen na sabihin na nating mababa ang pinag-aralan ay masyadong pulido at parang pinagpraktisan ang kanyang mga sagot. Dahil dito ay lalo pang tumindi ang hinala at masamang kutob ng mga pulis. Agad namang humingi ng search warrant ang mga pulis para masuri ang talyer at dahil wala pang matibay na ebidensya ay pansamantalang pinalaya si Chen, pero laking gulat ng mga investigador dahil pagkalabas niya ng presinto, ito ay biglang naglaho na parang bula. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga otoridad. Kasama ang isang police dog ay nagtungo sila sa 3 palapag na talyer ni Chen. Nakakandado ang mabigat na bakal na tarangkahan at walang sumasagot sa malalakas na katok nila. Malinaw na tumakas si Chen para iwasan ang kaso, pero ang pangunahing misyon ng mga pulis ay makahanap muna ng ebidensya. Sa tulong naman ng ekstrang susi na ibinigay ng asawa ni Chen ay nakapasok ang mga investigador. Sa unang palapag ay bumungad sa kanila ang magulong itsura ng talyer. Isang motorsiklong hindi natapos kumpunihin at mga kalat na gamit at tools na nagkalat sa sahig. Mahirap tukuyin kung
kung alin ang mahalagang ebidensya at alin ang simpleng basura doon. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag ay bumungad naman ang isang lugar na puno ng alikabok at tila matagal nang pinabayaan. Ngunit isang bagay ang tumawag ng kanilang pansin. Sa gitna ng maruming banyo, ang bathtub ay sobrang kintab at malinis at tila bagong kuskos at tila may mga kakaibang detalye ito na mahirap nilang ipagsawalang bahala. Bago pa nila masuri ito ay bigla namang nag-alboroto ang police dog. Paulit-ulit itong tumatahol at pilit na hinihila ang handler paakyat sa ikatlong palapag. Lahat naman ng opisyal ay mabilis na sumunod sa aso. Tumigil ang aso sa harap ng isang malaking cylindrical stainless steel water tank. Tumatahol ng malakas at walang tigil ito. Agad bumigat ang hangin sa paligid na para bang may nakalagay doon na hindi kaaya-aya. Ilang segundo lamang ang lumipas ay isang nakapandidiring amoy ang kumawala mula sa loob ng tangke. Karaniwan na ang ganitong uri ng tangke sa mga bahay sa Taiwan, pero ang tangkeng ito ay tila pinabayaan. Makapal ang dumi at halos di na magamit. Nang buksan ng mga pulis ang takip ay agad nilang tinakpan ang kanilang ilong. Mula sa kailaliman ng tangke ay iniahon nila ang dalawang mabibigat na itim na plastic bag. At nang kanilang buksan ito ay halos mapahinto ang lahat sa nakita. Ang laman ng mga bag ay isang pugot na ulo, hiwa-hiwalay na mga braso at binte at pira-pirasong laman at mapuputing buto na halos wala nang natirang karne. Kasama rin ang tila mga lamang loob na nababad sa dugo, isang nakakasuklam na eksena na mas masahol pa sa inaasahan ng kahit sino. Mabilis na isinara ng mga pulis ang buong crime scene. Sa kanilang pagsusuri ay natagpuan din nila ang isang wasak na Nokia phone sa basurahan. Gumamit naman sila ng luminol sa banyo sa ikalawang palapag at dito nagliwanag ang dose-dose ng asul na mantsa sa sahig at dingding ng bathtub. Tumagal lang ng 30 segundo ang reaksyon ng kemikal kaya mabilis namang kinuhanan ito ng litrato ng mga investigador. Mga matitibay itong ebidensya na doon mismo ginawa ang karumaldumal na krimen. Agad na nagtungo sa lugar ang pamilya ni Jinchi. Pilit naman silang pinipigilan ng mga pulis ngunit tumakbo sila diretso sa ikatlong palapag kung saan nadiskubre ang bangkay. Kahit halos hindi na makilala ay agad na nakumpirma ng ama ni Jinchi na iyon nga ang kanyang anak dahil sa natitirang anyo ng kanyang mukha. Hindi nakayanan ng matanda ang bigat ng tagpo. Niyakap niya ang ulo ng kanyang anak at tuluyan itong bumigay. Humagulgol ito ng iyak at kalaunan ay nawalan ito ng malay. Sa pag-iikot pa nila sa bahay ni Chen ay lalo pa silang kinilabutan sa mga nakita nila. Sa silid mismo ni Chen ay nakahanap ang mga pulis ng isang malaking ahas na nakapulupot sa isang sulok. Isang nakakakilabot na tanawin na nagpatindig ng balahibo ng lahat. Nadiskubre rin ang kahong-kahong malalaswang video at toys na nagbibigay ng mas malinaw na ideya sa madidilim at baluktot na hilig ni Chen. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya ngunit may isang malaking problema. Si Chen Jinho ay naglaho na parang bula. Ayon sa kanyang asawa ay 39 na taong gulang daw si Chen at mayroon silang 3 anak. Dati raw ay maayos naman ang kanilang buhay. Respetado si Chen bilang mekaniko at kumikita ng sapat mula sa kanyang shop. Ngunit iniwan din siya ng kanyang asawa kalaunan dahil hindi raw niya matiis ang kakaibang hilig at asal nito. Sa panlabas, tahimik at tila inosente si Chen, pero sa likod nito ay nagtatago ang kanyang demonyong pag-uugali. Ayon pa sa kanyang asawa ay madalas daw siyang bugbugin ng kanyang pamilya noong bata pa ito. Doon daw nagsimulang lumitaw ang kanyang kakaibang ugali. Sa halip na umuwi ay naglilibot daw ito sa liblib na lugar para manghuli at pahirapan ang maliliit na hayop. Ang kakaibang ugali ni Chen ay hindi natapos kahit matapos siyang mag-asawa. Sa halip ay lalo pa itong lumala nang nagdesisyon siyang mag-alaga ng mga ahas sa loob ng kanilang bahay. Dahil dito, hindi lang ang asawa at mga anak niya ang natakot kundi pati na rin ang mga kapitbahay na halos iwasan na ang lugar nila. Ramdam ng lahat na may kakaiba at nakakatakot kay Chen. Ang mas nakakaalarma pa ay ilang kapitbahay ang paulit-ulit na nagulat sa pulisya tungkol sa kahina-hinalang kilos nito. Madalas daw siyang nakatayo sa pintuan ng kanyang shop at malalagkit ang mga titig nito sa mga kabataang babaeng dumaraan na para bang sila'y taimtim nitong minamatyagan.
Ang ganitong asal ay lalo pang nagpatibay sa hinala na may malalim na problema sa kanyang pagkatao. Dahil dito ay napagpasyahan ng pulisya na base sa ugali at sitwasyon ni Chen ay malamang ay hindi siya lalayo mula sa lugar na pamilyar sa kanya at hindi nga sila nagkamali. Ilang sandali lang ay natunton ng mga otoridad si Chen sa kanilang probinsyang bayan. Nang siya ay arestuhin ay dala-dala pa nito ang isang beetle nut knife na posibleng armas nito. Ang nakapagtataka ay nanatili siyang kalmado na para bang walang nangyayari kahit harap-harapan siyang inaakusahan ng mga pulis. Mas lalo pang ikinagulat ng mga investigador ang paraan ng kanyang pagtanggi. Hindi lang niya pinabulaanan ang lahat ng paratang kundi nagkunwari pa siyang galit at ipinahayag na ang tunay na salarin ay dapat mahuli at parusahan. Gayunman, kahit natagpuan na ang mga katawan at bakas ng dugo sa kanyang repair shop, alam ng mga pulis na hindi pa ito sapat para tuluyang mapanagot si Chen. Kailangan nila ng saksi at mas matibay na ebidensya. Sa paghahanap ng posibleng ginamit na armas ay binungkal pa nila ang mga drainage pipe sa harap ng shop ngunit wala silang nakita. Nang halos mawalan na ng pag-asa ang mga investigador ay isang malaking balita ang sumabog mula sa lokal na media. May isang tao na kusa at voluntaryong pumunta sa himpilan ng pulisya na dala ang impormasyong posibleng magbibigay linaw sa kaso ni Jinchi. Ayon sa technical team na nagmo-monitor ng cellphone ng biktima ay nakapagtala sila ng isang kakaibang tawag. Bagamat hindi nagamit ang SIM card ng biktima ay may tawag na nagmula sa telepono gamit ang ibang SIM card na nakapangalan sa isang babaeng nagngangalang Lee. Sa mabilis na investigasyon ay natuklasan na si Lee ay kasintahan ni Guang Deqiang, isang 29 na taong gulang na apprentice sa repair shop ni Chen, ngunit nang puntahan ng mga pulis si Guang ay tumambad ang panibagong palaisipan dahil naglaho rin siya pagkatapos ng insidente. Dahil dito ay itinuring siyang isa pang suspect. Habang mainit ang investigasyon ay nakatanggap na naman ang tawag ang pulisya mula kay Zhao Yunchang na isang may-ari naman ng electronic store na matagal nang nakakakilala kay Guang. Ayon kay Zhao, bigla raw dinala ni Guang sa kanya ang isang laptop at telepono at una raw nitong hiningi ay i-unlock ang computer. Iniwan muna ni Guang ang laptop at telepono sa tindahan at sabay sabi na babalikan na lang niya ito kinabukasan. Pero dahil sa kaliwat ka ng balita tungkol sa pagkakasangkot ni Chen sa kaso ng pagkawala at pagpatay ay nagsimulang magduda ang may-ari ng tindahan kaya matapos umalis ni Guang ay agad siyang tumawag ng pulis ng palihim. Ayon sa instruksyon ng mga otoridad, pinakiusapan nila si Zhao na abalahin si Guang kung sakaling bumalik ito at gaya ng inaasahan ay makalipas ang halos kalahating oras, bumalik nga si Guang ngunit nagbago raw ang isip niya at tinanong kung pwedeng bilhin na lang ng tindahan ng laptop. Matapos ang ilang tawaran ay pumayag si Guang na ibenta ito sa halagang $300. Para makadagdag ng oras at para may malinaw na ebidensya, pinapirma ni Zhao si Guang sa isang dokumento ng transfer of ownership. Ang matalinong diskarte ni Zhao ang nagbigay ng sapat na oras sa mga pulis para rumesponde at tuluyan ng maaresto si Guang sa mismong tindahan, ngunit hindi tulad ng nakakakilabot na kalmadong asta ni Chen dahil si Guang na may inosenteng itsura ay agad na nagpakita ng matinding kaba nang siya ay arestuhin. Sa himpilan ng pulisya ay mabilis na gumuho ang kanyang composure. Sa harap ng matibay na ebidensya ay hindi na niya kinaya ang katahimikan. Unti-unti niyang inamin ang kanyang papel sa krimen. Ang kanyang pag-amin ay lalo ring naglagay sa bigat kay Chen na nooy nakakulong na rin kaya't napilitan din itong umamin. Bagamat magkaiba silang ininterrogate, ang mga detalyeng lumabas mula sa dalawa ay bumuo ng isang nakakasindak na larawan na kahit mga veteranong investigador ay kinilabutan. Sa murang edad, tumigil si Guang sa pag-aaral at nakapasok sa sugal at bisyo. Dahil dito ay baon siya sa utang.
Para makaraos ay nagtrabaho daw siya bilang apprentice sa shop ni Chen. At dahil sa linya ng kanilang negosyo ay marami sa kanilang customers ang nangangailangan ng motorcycle insurance, dahilan para makabuo si Chen ng koneksyon sa mga insurance agents. Dito daw niya nakilala si Jin Chi, ngunit ang simpleng business relationship na ito ay hindi inaasahang mauuwi sa isang nakakakilabot na trahedya. Ayon sa pinagsamang testimonya ni Chen at Guang, unti-unti namang nabuo ng mga investigador ang pangyayari. Sa loob daw ng mahigit 2 taon ay madalas na nire-refer ni Chen ang kanyang mga kliyente kay Jin Chi. Pero dahil sa ilang problema sa insurance claim ay nagkaroon sila ng tensyon. Umabot daw sa sukdulan ang galit ni Chen nang isang malaking claim ang pumalpak. Dahil dito ay galit na sumugod ang isa niyang customer sa shop na bagay na nagdulot ng malaking perwisyo at pagkalugi sa kanyang negosyo. Habang iniisip daw niya ang nangyari ay mas lalo siyang nagngingit-ngit sa galit hanggang sa mabuo ang kanyang malupit na plano. Yun ay ang gantihan si Jin Chi. Gabi daw noon ng ika-7 ng Disyembre taong 2003, pasado 8:00 ay tinawagan ni Chen si Jin Chi at niyaya ito sa shop gamit ang isang insurance contract bilang dahilan. Walang kamalay-malay sa masamang plano ay masaya namang pumayag si Jin Chi. Pagdating ng 9:00 ay dumating siya sa shop kung saan ipinakilala siya ni Chen kay Guang. Sa umpisa ay parang normal lang ang lahat. Nakaupo sina Jin Chi at Guang sa mesa habang nag-uusap tungkol sa insurance at payapa ang eksena at walang bakas ng kapahamakan. Pero sino ang mag-aakalang iyon na pala ang kanyang huling sandali. Bigla na lang lumapit si Chen sa pinto, ibinaba ang mabigat na bakal na gate at nilakasan pa ang tugtog. Doon na kinutuban si Jin Chi na may kakaiba pero huli na ang lahat. Paano nga ba makakalaban ang isang babaeng nag-iisa laban sa 2 lalaking may masamang plano? Nang bumuka ang kanyang bibig para magtanong kung bakit nila isinara ang pinto, ay mabilis siyang pinalo ni Chen sa likod gamit ang isang malaking pamalo. Bago pa man siya makalingon ay mabilis na umeksena si Guang. Nakasuot siya ng itim na gloves na matagal na palang inihanda, saka biglang itinali ng makapal na lubid sa lieg si Jin Chi. Habang pilit itong lumalaban at nagpupumiglas, lalo namang hinihigpitan ni Guang ang hawak. Sa sobrang lakas ng tugtog, natabunan nito ang lahat ng ingay ng kanyang desperadong paglaban. Bumagsak si Jin Chi sa sahig at malakas na tumama ang ulo. Hindi man siya makasigaw ay nagpatuloy pa rin ang kanyang desperadong sipa at pilit na paglayo. Ngunit makalipas ang 2 minuto ng matinding pakikipaglaban para sa kanyang buhay, ay unti-unting nanghina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng lakas. Nang makumpirma ng 2 salarin na nawalan na ng malay ang biktima, ay kinaladkad nila ito papunta sa banyo sa 2 palapag. Doon ay ginawa nila ang mga bagay na hindi ko na din kayang idetalye ng lubusan dahil ito ay lubhang karumal-dumal. Pagkatapos doon ay habang pinagmamasdan ni Chen si Jin Chi na halos wala ng buhay, ay nagsimula na siyang mag-isip kung paano itatago ang katawan. Napagtanto niya na dahil nasa gitna sila ng mataong lugar malapit mismo sa Tunghai University ay imposibleng mailabas ang katawan ng hindi mapapansin ng mga kapitbahay, kaya't napagdesisyonan nilang burahin na lamang ang lahat ng ebidensya sa mismong repair shop. Una, binuhusan nila ng maraming tubig ang katawan ng biktima para mawala ang bakas ng ginawa nilang pag-atake dito. Pagkatapos, gamit ang isang beetle nut knife ay tinanggal nila ang maselang bahagi ng katawan nito at sinimulang tatarin ang bangkay. Pinaghiwalay nila ang ulo at katawan at gamit ang utility knife ay binalatan pa ang laman hanggang sa buto. Mahigit 1 oras nilang ginawa ito at kapwa sila pinagpawisan ng husto. Nang matapos ay sinabi daw ni Chen na kumain muna sila. Pumunta si Guang sa kusina para maghanda ng pagkain, ngunit sa isang nakakabaliw na hakbang ay kinuha niya ang ilang piraso ng laman ng biktima at ipinrito ito sa mantika. Nang ihain ito ni Guang kay Chen ay walang anumang emosyon si Chen habang kinakain ito. Matapos iyon ay inilagay nila ang bias at malalaking bahagi ng katawan sa 2 itim na plastic bag.
Mahigpit na itinali at itinapon sa tangke ng tubig sa ikatlong palapag. Ang natitirang mga buto, balat, pati na ang damit ni Jinchi at ang utility knife na ginamit ay isinilid nila sa malaking plastic bag at ihinulog naman sa septic tank sa likod ng repair shop. Sa kanilang investigasyon, parehong nagbigay ng halos magkatugmang detalye ang dalawang sospek tungkol sa sunod-sunod na nangyari, ngunit nagkaiba sila sa isang mahalagang punto. Pareho nilang itinuro ang isa't isa bilang utak ng krimen. Sa kani-kanilang salaysay ay pareho nilang iginiit na sila'y tagasunod lamang at ang kasama nila ang siyang pangunahing may pakana. Ayon kay Guang ay tumigil na daw siya matapos ang ginawa niyang pag-atake at agad umalis. Giit pa niya ay si Chen daw ang kumuha ng pera at computer ng biktima at siya lamang ay pinagbebenta. Wala raw siyang alam na matapos iyon ay pinagtatadtad ni Chen ang katawan ng biktima at pinilit din nitong wala siyang kinalaman sa pagkakapira-piraso ng katawan ni Jinchi at pilit na sinasabi nitong si Chen lang ang pawang may kasalanan. Pero ayon naman kay Chen, si Guang daw ang nagplano ng pagdukot at pagpatay dahil gipit ito sa pera. Ang papel daw niya ay taga-suporta lamang at wala raw siyang balak na sirain ang katawan. Dagdag pa nito ay wala raw katotohanan ang isyu ng pagkain nila ng katawan ni Jinchi. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay natagpuan ng pulisya ang iba't ibang bahagi ng katawan, buto, mga dokumento at insurance papers sa loob ng septic tank na lahat naman ay tugma sa kanilang mga pahayag. Natagpuan din ang lubid na itinapon ni Guang malapit sa repair shop at dito ay may nakuhang DNA si Jinchi, subalit walang DNA ang dalawang sospek sa lubid na tumutugma naman sa sinabi ni Guang dahil nakasuot ito ng gloves habang sinasakal daw ang biktima. Sa forensic investigation naman ay nalaman na namatay si Jinchi bandang alas 10 ng gabi noong ika-7 ng Disyembre. Natuklasan din na imposibleng isang tao lang ang gumawa ng lahat ng pagpuputol-putol at pagtatapon sa napakaikling oras. Ibig sabihin, parehong aktibo sina Chen at Guang sa lahat ng aspeto ng krimen. Sa buong proseso ay paulit-ulit na nagbabago ang salaysay ng dalawa. Minsan naamin, tapos biglang itatanggi, lalo na si Guang na kalaunan ay idineklara ng mga psychiatrist na may malubhang sakit sa pag-iisip at dapat ilagay sa psychiatric ward. Sa issue naman ng pagkain ng laman ay ilang beses ding binago ni Chen ang kanyang pahayag, lalo na nang malapit na ang paglilitis at mariin niyang itinanggi ito sa korte. Pero sa mata ng media at publiko ay nakatatak na sa kanya ang bansag na cannibal monster. Sa isa sa mga interogasyon sa kanya ay may sinabi si Chen na nagbigay ng kilabot sa lahat ng naroroon. Anya ay wala daw pinagkaiba ang lasa ng vegetarian meat at ng totoong karne ng tao. Isang salaysay na nagdulot ng matinding pagkakilabot sa lahat ng mga nakarinig nito. Dahil naman dito ay agad na naalala ng mga investigador si Su Rifeng, isang vegetarian na estudyanteng misteryosong nawala 12 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad ay kahit anong paghahanap ay hindi kailanman nakahanap ng ebidensya ang mga pulis na mag-uugnay kay Chen sa pagkawala ni Su Rifeng. Matapos ang ilang taon ng paglilitis ay patuloy pa ring nagbabago ang mga salaysay ni Chen at ni Guang. Si Guang ay umamin lang na inatake niya si Jinchi pero itinanggi ang pagpatay at ang usapin ng pagkain ng laman. Samantalang si Chen naman ay umamin sa ginawa nilang pag-atake at sa pagkain ng laman pero mariin niyang itinanggi na siya ang pumatay sa dalaga. Noong unang paglilitis taong 2004, hiniling ng mga piskal ang parusang kamatayan para kay Chen at 20 taong pagkakulong para kay Guang, ngunit sa huli ay parehong hinatulan ng kamatayan ang dalawa. Taong 2005 ay pinagtibay ng Appellate Court ang hatol at noong 2007 ay tuluyan ng pinagtibay ng Taichung High Court ang parusang kamatayan para sa dalawa dahil sa kasong planadong pagpatay. Kahit na umalma ang ilang human rights organizations na tutol sa capital punishment ay pinanindigan ng korte ang sentensya dahil sa sobrang bigat ng kanilang ginawang krimen. Noong ika-21 ng Disyembre taong 2012 ay tuluyang isinagawa ang parusang kamatayan sa mga ito. Si Guang ay agad na binawian ng buhay sa unang putok.
Samantalang si Chen na nagsabing nais niyang mag-donate ng kanyang organs ay binigyan muna ng anesthesia sa pamamagitan ng IV bago barilin sa kanan ang kanyang ulo. Pagkamatay niya ay agad siyang dinala sa isang lokal na ospital para sa organ harvesting, ngunit dahil naniniwala ang mga eksperto sa medisina, etika at human rights groups na ang pagkuha ng organs mula sa mga nasa death row ay isang uri ng brutal na pagpapahirap, ay ipinatigil na ng Ministry of Justice ang pagtanggap ng ganitong request kahit kusang loob pa ang isang death row inmate ay hindi na nila ito pinayagan sa mga sumunod na kaso. Dahil dito, si Chen Jinhu ang naging huling death row inmate sa Taiwan na pinayagang mag-donate ng organs. Hanggang ngayon ay nananatiling bangungot ang kasong ito sa buong Taiwan, lalo na sa paligid ng Tunghai University. Ang kasong ito ay hindi lang nagbukas ng mata tungkol sa kadiliman ng pagkatao ng ilan, kundi nagsilbi rin itong paalala sa lahat na laging mag-iingat at manatiling mapagmatsyag sa ating buhay. Huwag pakampante sa kung sino mang kausap, lalo na sa gitna ng gabi, at huwag na huwag makikipag-usap sa sino man sa kalagitnaan ng gabi nang walang proteksyon o kasama. At dyan nagtatapos ang kaso natin ngayon, at nais kong magpasalamat sa iyo sa walang sawang pagsuporta sa aming munting channel. Gaya ng dati ay i-comment mo naman kung ano ang saloobin mo sa kasong tinalakay natin ngayon at kung anong oras mo to napanood at saan, nang sa ganun ay alam naman namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.